Ika-12 na panganak na ni White Mama. Hindi pa rin tayo binigo ni White Mama. So napakaganda pa rin ng kanyang performance. Maagang pamasko ito mga farmer, no? Yan. So expected natin December 26 pa yung kanyang panganak, pero napaaga. Hello mga farmer, madala po sa inyo lahat at welcome na naman sa ating pre-vlog video. So muli po tayo nagbabalik, no? So pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ng mga video. So meron lang tayong pinagkaabalahan ng nakaraan. At ngayon po ay meron tayong panibagong blessings na dumating, no? So ito po yung update natin kay White Mama. At ngayon po sa katunayan ay 110 days pa lang niya, pero may robust na biik. So tara muna mga farmer, pasilip ko muna sa inyo. At sa mga bago nga pala dito sa aking channel, huwag kalimutan subscribe. At syempre pakasama na rin notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas na sana pwede natin pagkakitaan. Let's go! So ayun mga farmer, no? Update ako kay White Mama. So ngayon po ay 110 days niya. Yan, at meron ng isa na lumabas. So kanina, almost 15 minutes na yung nakalipas. Yun, nung lumabas itong isa na to. So di nga natin namalayan kanina, pagkapunta natin dito ay nakalabas na. So pasalamat naman tayo at hindi siya na-suffocate, no? So napakaganda kasi ng ating inahin na ito ni White Mama. So sa mga hindi pa nakakalam, ito po ay ika-12 na parity na ni White Mama natin. So di mo kayo maniniwala, pero sa mga sulit na subscribers natin na nakasubaybay na nung umpisa pa lang tayo sa pag-vlog, so ito na yung ating inahin na pinapakita dito. So 12 parity na niya, or ika-12 na panganak na ni White Mama. So ayan, no? Yan, ito po yung na-AI natin. Actually, first time natin na mag-AI sa ating inahin, no? Kasi nga, nung nakaraan ay tinamaan tayo ng ESF. So, walang available na barako. So, AI yung ginamit natin. So, ito yung naging resulta. Yan, lalaki. Ang haba ng katawan. Yan. So, di pa nasundan yung ating isang week na ito, no? So, gagawin natin ngayon ay mag-inject tayo ng oxytocin para mas papabilis natin yung kanya panganak. So ngayon mga farmer, dahil sa almost 20 minutes na yung nalipas, hindi pa nasundan yung paglabas ng biik ni White Mama. So mag-inject tayo na oxytocin. Yan, so 2 ml na oxytocin. Gamit natin pitoxal. Ayan, para mas mabilis yung contraction ng kanyang matres. Ipapilis natin yung paglabas ng mga biik. So intramuscular 2 ml. So antayin natin siguro mga 5 minutes, may lalabas na po yan. So subok na dito yan yung paggamit ng oxytocin. So talagang napakabilis nito yung panganak ng ating mga inahin. So yung para sa iba, gastos lang ito, pero marami akong nababalitaan na nagkaroon ng problema yung kanilang inahin kasi nga napapatagal yung paglabas ng mga biik. At yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mortality or pagkamatay yung mga biik, kasi nga matagal lumabas doon sa puwerta ng ating inahin. So ito mga farmer, yung ating checklist dito, no, sa ating inahin ito. Baka sabihin nyo kasi gumagawa ako ng kwento. So yung estimated due date niya ay 12/26, no, December 26, 2023. At ngayon po ay December 22. Yan, so ngayon po ay ka-110 days ng ating inahin na ito. So medyo napaaga yung kanyang panganak mga farmer. So mamaya explain ko kung ano yung ginawa natin, kung bakit hindi delayed yung ating mga inahin dito, no. Actually, simula nung alaga tayo ng inahin dito ay minsan lang tayo nagkaroon ng delay sa kanilang panganak. So mamaya explain ko sa inyo yung iba pang detalye tungkol sa pagkapaanak ng ating mga inahin. So pasensya na kayo mga farmer, nadali ng anak ko. Yan, so ginawa niyang scratch paper yung ating checklist kasi nga nanghulog. Yan. So ito po yung ating checklist, no. So mga gusto mag-avail, yan, paki-message lang ako sa ating Facebook page. Sisend ko sa inyo yung link ng ating mga checklist. Kasama na ng mga feeding guide and mitigation guide ng ating mga inahin at mga biik. So yung mga farmer, wala pang 5 minutes, may lumabas na agad na pangalawang biik natin. Yan o, ang laki. Tsaka babae.
Yan. Paggalin natin yung nakatulukot sa kanya. Yan. Importante yung sa may nguso niya, sa ilong, para di siya masuffocate. Yan. Grabe yung haba mga farmer, oh. Yan. Pangalawang week natin. So, napaka-effective talaga ng pag-inject na oxytocin. Pagka natagalan na manganak yung ating mga inahin. So, subok na dito yung mga farmer. So, bilisan natin kasi baka magsunod-sunod na yan. Ayun, napag-inject na tayo. Yan, proseso na natin. Babae. Ito mga farmer, pangatlo. Yan. So, sabi ko sa inyo, sunod-sunod na po yan kapag napag-inject na tayo ng oxytocin. Yan, o. Yan. Babae ulit. Ito yung medyo maliit natin, oh. Yan. Yan, balik natin para makapag-dede agad. Yan, tatlo na po sila. Yan, malalaki yung dalawa talaga, oh. Check natin yung gatas. Yan. Daming gatas. Kanina yung sumisilip talaga yan. Yung gatas niya. Yan, oh. Yan. Dami. So, di pa natin alam kung ilan yung magiging anak niya. Pero mamaya, abangan nyo. Sunod-sunod po yan. So yung mga farmer nagkasabay-sabay na. Pang-8. Pero di pa natin to napoproseso yung iba. Yan, so halos nagkasabay-sabay yung 4. Yan. So 4 yung sunod-sunod na labas. Yun yung kagandahan kapag nag-inject tayo ng pampahilab, no? Yan, so malalaki. Yan, ito yung pinakahuli na nilabas, no? Yan, so babae ulit. Yan. Haba pa rin. So kapag ganitong sitwasyon na sabay-sabay yung paglabas nila, so kahit na hindi mo na slide proseso, focus muna tayo dun sa inahin natin na anak, no? Kasi nga kapag hindi natin yung nagapan agad yung mga lumalabas sa mga biik, eh, baka masuffocate sila. So dito, hayaan lang muna natin sila at maya-maya yan, pagsasabay natin sila na ipoproseso. Yan. So okay lang naman sila dito kasi nga may brooding lamp tayo. Hindi sila malalamigan. Yan, so dito muna sila. Yun. So tara, tingnan muna natin doon, baka may lumabas na naman. So pang-8 na mga farmer. So ay mga farmer, time check tayo, alas 6 na ng gabi. Yan, so patuloy pa rin tayo dito sa pagpapanak kay White Mama. So kanina nag-start siyang mga anak alas 3:30 ng hapon. So almost 3.5 hours na yung nakalipas. So sa ngayon ay nasa 8 piraso na yung nailabas niya ng mga biik. So di pa natin alam kung ilang piraso pa yung kanyang ilalabas. Pero para sa atin, okay lang din naman na kahit na 8, 9 or 10 na mga biik yung kanyang bibigay niya sa atin ngayon. Kasi nga tulad ng sabi ko sa inyo kanina, nasa ika-12 na panganak ni White Mama. So talagang kotang-kota na siya. So medyo matanda na si White Mama, pero nakita naman natin napaka-healthy pa ng kanyang mga biik. At parang kayang-kaya pa ni White Mama hanggang 15 na panganak. So talagang napakaswerte natin dito kay White Mama kasi nga napakaganda niyang inahin. Okay, so magbibigay lang ako sa inyo ng konting tip kung paano natin mapapabilis yung panganak ng ating inahin, no? In case na wala tayong available na oxytocin. So nakita naman natin kanina as mga iba pa natin mga vlogs, yung paggamit ng oxytocin ay talagang napaka useful talaga, napaka-efficient talagang gamitin kasi nga nakita naman natin napakabilis yung panganak ng ating mga inahin. So kapag wala tayong oxytocin sa mga baguhan pa natin sisimula pa lang sa pag-alaga ng baboy, lalo na sa mga inahin, so unang-una yung gagawin kapag may nalabas na mga biik, so napaka-importante ilagay agad natin dun sa ating inahin, pagdedein agad natin kasi nga kapag may dumidede na mga biik dun sa ating inahin ay makatulong din yon para maulilis yung kanyang panganak. Sa pamamagitan ng pagdede ng mga biik ay nag-stimulate din ng kanyang hormone, no, na nagbibigay ng signal dun sa kanyang pituitary gland
para sa ganun ay magkaroon siya ng contraction at mailabas niya ng bilis yung kanyang mga biik. Pangalawa, yung gagawin natin kapag matagal na hindi nasundan yung ating mga biik, so pwede natin gawin ay patatuyuin natin or palalakad-lakarin natin, kasi nga minsan yung mga biik na nasa loob ng tiyan ng ating mga inahin ay nasa hindi maayos na posisyon, no? Or parang nakabara sila dun sa puwerta ng ating mga inahin. So sa pamamagitan ng pagpapalakad sa kanila or pagpapatayo ay pwede nating maiayos yung posisyon ng mga biik na nasa loob. At ikatlo ay optional naman ito. So in case na matagal na kang lumabas yung ating mga biik na nasa loob ng ating mga inahin, so pwede nating gawin yung pagdukot. So sa pagdukot naman, importante lang ay linisin natin yung ating mga kamay. So gumamit tayo ng mga alcohol, disinfect muna natin para hindi magkaroon ng infection yung ating mga inahin, no? At in case na talagang nag-aalangan talaga tayo, kasi nga medyo kulang pa yung ating kaalaman, so kapag merong mga malapit na mga technician dyan sa inyong mga lugar, so pwede kumontak at yun, siguradong sila yung mga tulong sa inyo. So ay mga farmer, meron tayo ditong injured na biik, no? So parang may lapnos siya dito sa kanya mga paa. So kawawa itong mga farmer kapag hindi natin agapan, no? So gagawin natin dito ay lalagyan natin ng betadine or di kaya quick heal, tapos talian natin para di mapasukan ng dumi at para hindi magkaroon ng infection yung kanya mga sugat. Yan, no? Kawawa itong mga farmer kapag hindi natin nagamot agad. Yan, so tinalian na natin ng scotch tape para di matanggal, no? So bukas ay nunuyo na yan at gagaling na. Yan, so balik natin sa kanyang nanay. So napaka-importante reminder lang mga farmer, no, sa mga nag-alaga ng mga inahin, lalo na kapag malapit ng mga anak. So kapag 1 week na at mga anak na yung inyong mga inahin, so dapat naka-prepare na yung ating mga cutting tools dito, no? So mga kagamitan, so kaya ng ating tail cutter, yan, so ating mga forceps, ating teeth cutter, so dapat naka-sterilize na po yan. At the same time, yung mga gamot na ating gagamitin, no? So syempre yung ating gamit dito na antibiotic, Alamycin LA. So kapag matapos ng mga anak yung ating inahin, so mag-check po tayo nyan. At syempre yung ating pitoxal, no? So yung pinaka-armas natin para mas mapabilis natin yung panganak ng ating mga inahin. At the same time yung ating quick heal, or kung wala tayong quick heal, pwedeng betadine or iodine, so para sa mga sugat-sugat ng ating mga biik at mga inahin. So the same time, napaka-importante yung ating brooding lamp. So syempre para makapagbigay tayo ng init sa ating mga biik na bagong labas dun sa kanilang nanay, at yung ating mga sinulid dito. Yan, so ito po yung gamit natin, yung mga nakukuha natin sa mga sako ng bigas. So medyo makakapal po yan at napagandang gamitin para pantali. Syempre yung mga sinulid din at karayom in case na may malalaking sugat yung ating mga biik, no? So ito yung gamit natin, yung mga blade, yan, bagong blade. At syempre yung ating basahan, malinis na basahan. So napaka-importante po yan, pampunas dun sa ating mga biik na bagong labas. At the same time yung ating King's Beta Plus, so ito po yung ating kasangga dito sa ating pag-alaga ng ating mga hayop. Marami din po nagko-comment sa atin at nagtatanong kung ano daw yung sikreto natin, kung bakit ganito kalulusog yung mga biik natin, no? Kahit na bagong labas pa lang, yan, bilog na bilog yung katawan. Yan, so halos po lahat yan ganyan po yung kanilang katawan. So meron ditong isa kanina na medyo maliit, so ito siguro, yan, pero nakakabawi na rin siya, no? Nakakahabol na rin siya. Kanina talaga ay butot balat ito nung lumabas, pero ngayon, yan, bilog na po yung kanyang katawan. So yung pinaka-sekreto natin dito ay ito, yung pagbibigay ng ating King's Beta Plus regularly, no? So halos regular talaga yan natin na binibigay sa ating mga inahin, lalo na kapag kabuntis
Yan, so meron akong ginawang video tungkol sa paggamit nito sa ating mga buntis na inahin. So paki-check na lang po para magkaroon po kayo ng idea. So subok na po dito yan, yung paggamit ng King's Beta Plus. At meron nga pong nag-comment sa atin na talagang maganda daw yung resulta ng paggamit ng King's Beta Plus sa kanyang mga alaga, kasi nga nakikita niya yung magandang bulas ng kanyang mga beak sa ngayon. So tungkol nga po pala sa mga nagtatanong sa atin kung ano yung sekreto natin kung bakit di tayo nagkakaroon ng overdue or delayed sa panganak ng ating mga inahin. So napakasimple lang ng sagot natin dyan mga farmer. Actually napakita na rin natin yan sa mga nakaraang vlogs natin. Actually kung mapapansin natin ay 111 days, 112 days at 113 days lamang yung pinakamataas natin. At tulad ngayon si White Mama ay nasa 110 days lamang ay nanganak na siya. So napakasimple lang yung ating technique dyan mga farmers. So syempre controlled feeding lamang yung ating ginagawa sa ating mga inahin kapag malapit ng mga anak. So yung iba po kasi lalo kapag baguhan at isisimula pa lang sa pag-alaga ng inahin ay sinusunod po nila yung feeding guide ng mga feed company. So wala naman tayong problema ng mga farmer, kaya lang based on my experience, based sa aking napag-servisa na ng mga nag-alaga ng mga inahin. So kapag hindi natin dinadiet or hindi natin kinokontrol yung pagkain ng ating mga inahin na malapit na mga anak, ay dun po yung isa sa mga rason kung bakit nadidelay yung kanilang mga inahin sa panganak, no? So kung makikita natin dito sa ating checklist, no, sa ating mga inahin, so 105 days ay nagsisimula na tayo ng feed adjustment natin or controlled feeding. So dito kasi sa 2 months nila hanggang sa 90 days ay dito natin binibigay yung 2 to 3 kilograms bawat araw nila. So pagsapit ng 105 days, yan, so kinokontrol po natin yan. So from 2 to 3 kilos bawat araw, so ginagawa na lang po natin dyan ay 1.5 kilos yung bibigay natin sa kanila na pagkain bawat araw. At pagsapit po ng 110 days ay 1 kilo na lamang po yan yung ating binibigay hanggang 113 days. At pagsapit ng 114 days, in case na umabot sila doon, ay wala na tayong binibigay na pagkain. So yung mga farmer, time check tayo alas 7 na ng gabi. At yun, nakalabas na yung kanyang inuna, no? So maya mag-inject na tayo ng oxytocin. So sa ngayon ay bibilangin natin kung ilang biik na yung nilabas ni White Mama. So tara. So ayan, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam. Ayun, so nakasyam siya mga farmer yung ating inahin. So sabi ko nga kanina, kahit na siyam or kahit na 10, so okay na po yun sa atin. So medyo kotang-kota na po si White Mama, no, kasi nga nasa 12 na parity niya na. So talagang napaka gandang inahin, napakagandang lahi. So subukan pa rin natin ito sa susunod. So papalahian pa rin natin siya, baka sakaling makapagbigay pa rin siya ng maraming biik. So kung makita po natin, yan pulang-pula yung ating mga biik, no. Yan, napakalusog at ang haba, sobra isang dangkal, oh. Yan, sobra isang dangkal po yan yung haba nila. Halos pare-pareho po yung laki ng ating mga biik. So first time natin na gumamit ng AI or artificial na insemination. So hindi naman tayo nadismaya sa resulta. So napakaganda. So yung lahi nga pala ng ating pinagkunan ng similya dito ay Landrace din. At si White Mama ay Landrace din. So ayos na ayos. So balak sana natin dito ay large white yung ipakasa natin. So maganda din naman yung Landrace. So pipili tayo dito ng mga gandang klase ng babae. At gagawin natin na inahin. So mag-iinahin ulit tayo. Magpaparami tayo ng inahin dito. Kasi nga medyo okay na rin yung sitwasyon namin dito sa ASF. So ngayon mga farmer, dahil sa tapos ng mga anak yung ating inahin, no, at nilabas na rin niya yung kanyang inunan. So ibig sabihin ay tapos na siyang mga anak, no. So nasasyam lang yung kanyang nilabas, pero okay na rin to yung performance ni White Mama para sa akin. So ngayon ay mag-inject na tayo ng ating antibiotics. So gamit natin dito Alamycin LA. So 10 ml yung ating inject sa kanya. At magpa-follow up tayo ng ating pitoxal na oxytocin. Yan, so 2 ml yung ating bibigay. So ang purpose nito ng ating pagbibigay ng antibiotic ay para maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng lagnat dahil sa dulot ng kanyang panganak. At the same time, yung oxytocin naman ay para mailabas niya lahat yung debris or inunan dun sa kanyang matres, kasi nga pagka hindi na nalabas yun ay magkakaroon siya ng infection at yun din yung magkukos ng kanyang lagnat at iba pang makaramdaman ng ating mga inahin. So tara, inject tayo. So mas maganda ngayon na mag-inject kasi nga medyo matamlay pa siya. So kapag ipagpabukas pa natin yan ay meron kasi mga inahin na talagang kumapalag kapag in-injectan natin siya.
So mas maganda ngayon, so wala siyang pakialam dyan pagka nag-inject man tayo. Okay, so napaka-importante pagkatapos mga anak ng ating manahin, inject agad tayo. So prevention is better than cure pa rin yung ating motto sa pag-alaga ng inahin. So intramuscular, yan, so 10 ml sa kabila, 10 ml, 2 ml din sa kabila kasi nga 10 ml lang yung pinakasagad na dosage ating bibigay sa isang parte ng ating mga baboy. So dito tayo nag-inject kanina ng oxytocin, so dito sa kabila tayo mag-inject ng ating antibiotic. Okay na. So bukas natin sila ipoproseso. Bukas natin sila putulan ng buntot tsaka ngipin. So first 12 to 24 hours kinakailangan ay walang disturbance na magaganap sa kanila. Kasi nga para tuloy-tuloy yung kanilang pagdede at makuha nila yung colostrum. Kasi nga ang colostrum ay merong taglay na mga antibodies na kung saan ay nagpapatibay ng resistensya ng ating mga biik. So yan yung panlaban nila sa mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. So ayun mga farmer, kung makita natin, napakalusog na ating mga biik, no? At hindi pa rin tayo binigo ni White Mama. So napakaganda pa rin ng kanyang performance. So kahit na siyam lang yung kanyang mga biik ay talagang napakalulusog naman yung kanyang binigay sa akin. At maagang pamasko ito mga farmer, no? Yan. So expected natin December 26 pa yung kanyang panganak, pero napaaga yung ating blessing sa ngayon. So talagang nakakatuwa lang sa kabila ng ating pinagdaanan dito yung panalasa ng ASF. So sa ngayon nakakamiss din pala na mag-alaga ng mga big kasi nga almost 7 months tayo na hindi nakapagpaanak ng ating mga alaga dito. At mabuti na lang inilaban natin yung ating ibang inahin dito at di natin binenta lahat, no? So nasasayangan din kami dun sa aming binenta na dalawa kasi nga kapag andito pa sana yon ay siguro may mga big na rin dito yon sa ngayon. So yun naman mga farmer, at maraming salamat sa inyong panonood. At syempre abang-abang ulit sa mga next videos natin na gagawin tungkol pa rin yan sa pag-alaga ng inahin, mga biik. So asahan nyo po yan na magbibigay pa rin ako ng tips sa inyo tungkol sa piglet management natin ngayong may mga biik na tayo. Okay, so bago tayo magtapos mga farmer, shoutout muna tayo sa ating mga solid na subscribers at solid na supporters na hindi nang iiwan kahit na medyo matagal tayo na nakabalik sa ating pag-vlog. So yung mga farmer, shoutout po tayo kay Sir Kenneth Adrian Takdora, kay Sir Rodrigo Esplana, rin po kay Sir Joseph Garisa at kay Sir Jay Basilio ng team ng Kings by the Plus. Maraming salamat po. Kay Sir Jamel Imbate, kay Sir Benedict Olaco, kay Sir Monching at kay Sir Jocalci Villanueva at sa lahat ng staff ng City Hardware. Yan, City Hardware Tigayan. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating munting channel. Ganun po kay Sir Porteliano Fredo, kay Ma'am Melanie Gusi, kay Sir Macdo Allen. Shoutout din po kay Sir Jonald Balate, kay Sir Carl Malinaw, kay Sir Marvin Gerarcas watching from Israel, kay Sir Melvin Agonyan, Inipawa, Canada, Mamining Bebay, Michelle Gam Samson at kay Sir Ariel Duran ng Antique. Pa-subscribe din ang mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel nila Tigban Farm TV, Agrimen and Adventures, Probinsyanang Magbababoy, Agrivels Vlog, Madiscarding si Turing at kay Ma'am Lynn Promdi. So yung mga farmer, maraming salamat sa panonood. At sa mga gustong pa-shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay subscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas, saan pwede yung pagkakita. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!